Pag-usapan pa natin ang free art training para sa inmates ng Manila City Jail kasama si Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla, gaano karaming inmates ang sumali sa training program na ito, art training program? Yes. Oh. Actually, Pops J, 2022 pa kasi ito nag-start. So, parang nagsimula sila na 20 lang. Tapos yung iba kasi, ang kagandahan, nakakalaya na. So, na-practice na nila yung kanilang mga natutunan. Pero ongoing naman yung kanilang pagtanggap pa din noon sa grupo kapag may mga nakakalabas na. So, ngayon, ang current na bilang nila parang nasa 15. Hindi naman sila 15. bumababa. Yes, 15 na PDL. 15, give or take, no? Yes. Ano naman ang kanilang ipinipinta? Nakita ko may sungay pa isang imahe, no? Parang demonyo ata yun eh. Ano ang usual theme or image na pinipinta nila? Eto, Pops J, nakita nyo no yung pictures. Depende daw kasi ito sa kung ano yung music na kanilang pinapakinggan. Ang maganda kasi dito... Ayan yung demonyo, sinasabi ko. After kasi na yan, Pops J, after nila gawin, hinahayaan sila na parang mag-write ng maikling description about their artwork. So ayun yung may sungay, parang nabasa ko, ang sabi niya, ito ang naguhit ko dahil naalala ko yung pinalit sa akin na asawa ko. Dahil mukha siyang demonyo. Demonyo? Parang yun yung explanation nung inmate doon sa ginawa niya. Pero before kasi yan, Pops J, before talaga sila gumuhit or mag-paint. Yan pa. Ang ginagawa talaga nila is pinapahiga sila. So may kanya-kanya silang mga yoga mat. Tapos, ang tagal daw is 30 to 45 minutes silang pinapakinig ng music na kinirate din mismo ng grupo. Nagre-reflect sila. So, yes. Pero, ang sabi naman din nila, hinahayaan nila kung hindi susundin yung 30 to 45 minutes. So, bahala sila kung gusto na nilang after 10 minutes, gusto nilang gumuhit, mga ganyan. Saan dinidisplay at ano ang plano nila dun sa mga obra ng mga inmates? Ito ba isasama dun sa museo? Nakabubukas lamang? Oo. Meron, Pops J, may ilan na naka-display doon. Kasi nga, itong mga, before pa itong program, meron na itong mga talented talaga nating PDLs, talagang gumuguhit na sila at nabebenta na rin outside jail yung kanilang mga gawa. So, bukod dito, bukod sa exhibits, sa ngayon meron na silang apat na exhibit. Dito pa lang yun sa Metro Manila. Ginagawa rin, pinopost din siya online. So, malawak yung audience nung kanilang mga gawa ng mga PDL. Ang sinasabi nila, Kayla, no, ang art daw, ang sining ay nakapagbibigay ng kalidad sa buhay, no, ng isang tao. Kung ano man yun, kung paano, no, pumapasok yun, hindi na natin alam, no? Pero ganun ka-powerful ang art. Ngayon, yung halimbawa, nakabenta sila ng obra nila, saan napupunta yung pinagbentahan? Ayan. Bukod kasi, Pops J, doon sa skill na natututunan ng mga PDL, kumikita din sila dito. Talaga nag-improve ang quality ng kanilang buhay. Kaya ang ganda ng Pops J, kasi bukod, although hindi naman nila solo, pero malaking bagay pa din. Gano'ng kamahal kaya? Anong price range? Hindi nila binanggit yung pinaka-ano, kasi sabi nila, nagde-differ daw yun sa kung saan sila nag-exhibit, kung sino yung mga pupunta, at kung ano yung gawa. Yung size ng mga gawa. Pero sabi nila, kung interested naman yung mga tao, pwedeng i-visit yung kanilang mga social media pages. Sa Manila City Jail, puntahan. Pwede din sa Manila City Jail, kung willing. May inventaryo naman ng mga gamit. Syempre, may mga paleta yan. Pops J. Baka may sharp objects silang ginagamit, na-monitor naman sila. Yes, Pops J. Kagaya nung mga nasa museum natin last time, no, may mga patalim na nagagawa doon lang sa mga iba't ibang gamit. So ngayon naman din, Pops J, in fair naman daw sa ating mga inmates, mababait na. So yung inventory hindi naman sumusunod naman talaga. Tapos bukod doon, yung mga jail officers palagi namang nakabantay din kapag may mga ganitong training na ginagawa. And lastly, siguro ang itatanong ko, anong klaseng pagbabago yung naobserbahan nila doon sa mga inmates na naging artist na rin, no? Meron bang pagbabago? Bumait ba sila? Nagbago ba ang kanilang behavior? May ganun bang obserbasyon? Yung iba, Pops J, inspired, base din sa mga nakausap ko. Yung iba, kasi since yung iba kasi parang pinipili na hindi makihalubilo sa ibang inmates, parang yun yung way nila na parang may kinakausap silang ibang tao pero through their art. Tapos yung iba, yung siguro yung parang may guilt, yung may mga ganong nararamdaman, doon talaga nila nalalabas. Kaya malaking tulong siya bukod pa doon sa therapy na ginagawa na kasi nakakapag-chill, unwind. Unlike doon sa loob na syempre masikip, siksikan, doon may yoga mat sila solo eh. Nabigyan ng kulay ang kanilang madilim
na pamumuhay sa loob ng Totoo. sistema. Maraming salamat, Mobile Journal Kyla Makantan.